Good afternoon, classmate and bang. Ang topic, ako po na magre-report. Ang topic ko ay dysgraphia. Sino gusto magbasa? Jerry. Dysgraphia is a learning disability that affects the ability to grasp. It is a neurological disorder that can manifest in various ways impacting different aspects of writing process. So dito sa dysgraphia, hindi talaga siya yung sakit na hindi talaga makapagsulat. Meron lang talagang sa utak, kasi neurological disorder, meron lang talagang parte sa utak na hindi kayang merong conflict na hindi kaya mag-process nung parang pagsusulat niya. Imagine nyo, di ba, ang feeling ng mga may sakit na dysgraphia, yung gusto niya nagko-construction ng knowledge sa isip niya, tapos kapag ilalagay niya sa true writing ay hindi niya na maisulat. So, sa dysgraphia ay meron siyang mga symptoms. Una nito ay sa poor handwriting. Sa poor handwriting ay this can range from illegible script to inconsistent letter formation, spacing, and alignment. Dito naman yung niya. Sa pag-writing nila dito is mali-mali. Para kapag magsusulat siya ng mga letter is minsan nauna yung hindi, yung kapag nagano siya ng words, parang hindi niya alam kung saan nalagay yung capital letters, tapos yung sa mga spacing niya, kaya din nagiging pangit yung sulat. Sunod naman sa spelling difficulties. Sinong gusto mag-gusto? Cheryl. Grammar and syntax errors. Writing may be grammatically incorrect, lacking proper punctuation, or exhibiting issues with sentences. Thank you. Dito naman sa spelling difficulties, hindi nila masyadong alam kung paano yung mga ibang words i-spell yung mga ibang words. Madalas nagkakaroon din sila ng grammatically error. Tapos yung mga hindi alam kung saan nilalagay yung mga punctuation marks, ay proper punctuations, or yung kung mga quit, gano'n din nila alam saan ilalagay. So, sunod naman sa slow writing speed. Dito naman, writing can be a laborious process, taking significantly longer than expected to complete tasks. Dito naman sa slow writing speed is talagang sila, yung mabagal na pagsusulat. Kunwari, example sa dito, yung nagpagawa yung picture ng essay. Tapos doon sa essay, sila yung pinaka mahuhuli sa sa pagsusulat doon sa assessment nito. Sunod naman sa difficulty organizing thoughts. An individual may struggle to put their ideas into coherent written form, often omitting words or sentences. Dito naman sa difficulty organizing thoughts, yung naman sa pag-iisip nila, yung ang tawag doon, yung sa mga ideas nila, hindi nila mailagay ng maayos sa pagsusulat. Sa sunod naman sa physical discomfort. Diba, kapag nagsusulat naman ng mga taong may dysgraphia ay kapag nagsusulat sila is masakit. Merong discomfort sa kamay nila. And then, minsan pa yung may fatigue yung nanginginig kapag nagsusulat. So, dito naman sa avoidance of writing, syempre, alam nila na yung kahilinatan na maaaring pangit yung sulat nila, o kaya yung meron silang mga grammatical errors or yung mga SQ nila, ay ina-avoid na nila yung pagsusulat. So, ano ba yung mga causes ng dysgraphia? Una sa neurological differences. Pakibasa. Erlinda. Again. Neurological differences. Dysgraphia is believed to be linked to differences in brain structure and function, particularly in areas responsible for language processing,
morphological differences. Sabi ko nga, di ba kanina, meron yung, yung sa parte ng utak nila na, merong malfunction. Yun yung, yung parte ng utak na nag-process ng language, motor control, and special awareness. Yung special awareness pala yan yung hindi nila alam kung paano yung, ang tawag doon sa mga, spacing ng pagsusulat. Minsan, hindi siya pantay or masyadong mahaba yung space niya. So, dito rin, sa causes of dysgraphia pala ay meron lang, hindi talaga alam kung ano yung mga sanhi niya, pero meron silang basis kung ano ba ang mga pwede. Sunod naman sa genetic predisposition. Sabi din dito na ito daw, dysgraphia ay maaaring namamana. Kasi nga, through genetic. So, sunod naman sa developmental factors. Sa developmental factors, yung, di ba yung mga bata, nung bata pa sila, doon nag-develop yung pagsusulat nila. Pero dito, maaaring meron na silang dysgraphia kapag bata pa lang pwede na makita agad yun. Pero meron din mga Bawal yan. pwedeng mangyari Bawal yan. para mag-cause ang dysgraphia. Yun din dito sa due to brain injury or other neurological conditions. Maaaring magkasakit about sa utak o kaya naman yung sa accident. Then sunod naman, meron tayong tatlong types of dysgraphia. Una sa dyslexic dysgraphia. Sino gusto mo ba? This type is often associated with difficulties in phonological processing, leading to problems with spelling and writing words that are not visually measured. Thank you. Itong phonological processing, ito yung kapag sa pandinig nila, yung tama yung mga sinasabi, pero sa pandinig nila is parang pag isinulat na nila is mali yung malalagay nilang spelling. Kunwari sabihin yung da, pero ang i-spell nila TH. Tapos kumari sino ito pa magbigay ng example ko? Example. Yung mali yung pag nabanggit nila is mali yung spelling. Bigay ko na. Right. Come, sabi dyan. Pwedeng sabihin dyan na come is yung parang dito. Pero yung spell nila is maaaring yung ganon. Maaaring nabaliktad nila yung words or tapos dito naman sa motor dysgraphia, sino gusto magbasa edad? Motor. Motor dysgraphia. Dysgraphia. This subtype system of difficulties with fine motor skills, resulting in poor handwriting, letter formation, and overall legibility. Ito naman din, thank you. Ito yun din yung sa part ng utak na nagko-control sa sa ating mga motor skills. Dahil din dito ay yun nga, sabi ko kanina, meron silang physical discomfort. Yun yung yung nanginginig, panginginig. Ba't tayo ba yung nakikita ko? Ganyan. Hindi ko yung So dito naman sa special dysgraphia. Erlinda? Special dysgraphia. Individuals with special dysgraphia struggle with spatial awareness, leading to issues with letter spacing, alignment, and overall organization or the page. Thank you. Ito naman yung di ba kanina din sabi ko dito sa symptoms, meron yung nila, sa pagsusulat nila is maaaring hindi tama yung alignment
Ganon. Tapos, yung mga spacing din nila, mga, ano, masyadong. So, dito rin sa dysgraphia, pero may diagnosis of dysgraphia. Ito yung mga tao, pwede natin hanapin kung feeling natin, or feeling nyo is meron yung mga batang nakakasalungan na merong dysgraphia. Una sa psychologist, dito tinitingnan nila yung ano natin, pag-process ng utak natin sa pagsusulat or pag ano ng mga pag-adapt ng mga language or isa yung mga about sa utak. Dito naman yung titingnan nila yung mga ano natin kung paano yung way natin ng pagsusulat, kung paano, ano bang mga difficulties na kinakaharap, bakit hindi kaya magsulat. Dito lang sa occupational, meron din parang parang dito na tinitingnan din yung mga handwriting, tsaka yung mga fine motor skills natin. Yun. Tapos, meron dito sa mga ano, taong ko, ito yung pwede nilang gamitin sa ano nila, sa pag-diagnose ng mga dysgraphia. Una sa review of academic records. Dito yung titingnan nila yung mga ano natin, yung mga assignments, gano'n. Kung titingnan nila yung mga kung maganda ba yung sulat, ganito, ganyan. Tapos dito naman sa standardized writing assessment. Dito yung titingnan naman nila kung ano yung mga ibang pagkakamali tulad doon sa ano, mga spelling o kaya yung grammar and sa overall writing fluency. Dito naman sa observation of writing process, dito naman yung titingnan nila kung yung talagang kunwari ako, tapos titingnan ko kung paano ba siya magsulat, kung ano ba yung hand position niya tuwing nagsusulat, tapos kung meron ba, kung yung titingnan talaga yung paano siya nahihirapan sa pagsusulat. So, sa dysgraphia ay wala pong nasabi na pure dito o gamot. Pero meron tayong mga pwedeng gawin para ma-improve yung pagsusulat natin. So, dito sa occupational therapy, dito naman yung makakatulong sa mga individual sa fine motor skills nila para ma-improve yung writing. Tapos yung ituturo din yung mga yung ibang adaptive writing techniques para sa natin pagsusulat. Then next is writing program. Sino gusto magbasa? Writing programs, specialized software and programs that provide practice with letter formation, spelling, and sentence structure. So dito po, ano po siya, yung mga software na pwedeng gamitin para makatulong sa pag-practice ng mga letter formation, spelling, or pag-ayos ng mga sentence. Tama, di ba? Meron naman kasi mga software na pwede natin gamitin para ma-improve yung natin, pagsusulat. Sunod naman sa parang ganito dito. Ito naman sa din, about din sa technology. May mga software din na pwede gamitin like word processor, tapos speech to text and graphic na organizing na makakatulong sa ating pagsusulat. Then next, and last, sinong gusto magbasa? Jerry. Accommodation in school and work. This can include extra time for assignments, according methods of assessment, for example, oral exams, presentation, then access to a listed technology. Yung pagbibigay ng more extra time, parang quality time sa mga may dysgraphia, tapos
ano siya, ano, magbibigay ng mga time para yung pwede nilang gawin para mas pa-improve yung ano nila, yung pagsulat like sa assignments, kaya alternative methods of assignments like oral exams, presentation, and access to assistive technology. So, yun lang po yung